Johnny, sabihin natin, God bless Brother Johnny. Preach it. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sige, sa palakpakan pa natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Siya ay karapat-dapat, mga kapatid. Napurihin natin. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Oh, Jesus. Praise God. Pag-pray lang natin mamaya yung offering sabay ng sa pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. And I'm blessed. I thank God for another opportunity na tumayo sa inyong harapan. Do parang ito yung Sunday school, kanina na yung preaching, mga kapatid. At gagamit ako ng PowerPoint kasi we can take advantage ang mga tools na ito, mga kapatid, upang higit pa nating maunawaan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Praise God. At sa oras nito, mga kapatid, ay buksan natin ang ating mga Biblia. Amen? Sa Jeremiah 1:25 and Psalms 139 verse 16. Amen? At nilagay ko na siya dyan, mga kapatid. So, gusto kong mag-share, mga kapatid, ng something that I just heard. So, hindi ako ang original nito, mga kapatid. I just receive it at nagkaroon ng matinding impact sa aking buhay, mga kapatid. And I just don't want na ako lang ang pagpalain ng salita ng Diyos that is specific to this na isi-share ko sa inyo sa umaga na ito, mga kapatid. Amen. By the way, kung nanood kayo dun sa Western Visayas District na Youth Camp, dun ko siya hinango, mga kapatid. Kasi nung nanood ako ng live nila, may mga kakilala ako na nag-live din, mga kapatid. And I just wanna share it also, mga kapatid, ang salita na ito, mga kapatid. The origin story. Sabi niya dyan sa Jeremiah 1:5, sabi niya, "Before I formed thee, in the belly I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations." Sabi niya sa Psalm 139 verse 16, "You saw me before I was born," sa NLT version, "Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed." Ibig sabihin nito, bago pa nagsisimula yung araw natin sa mundo, mga kapatid, every moment, yung ipapamuhay na natin ay nakatalaga na. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Sa oras nito, may ask Pastor Ricky to pray. Pakisama na rin po yung offering. Hallelujah, hallelujah. Salamat ng marami, Panginoon. Muli, O Diyos, sa umagang ito, nabasa na po namin ang mga banal mong salita na siyang patuloy na pagkain muli ng aming pong mga kaluluwa. Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo ipangyarihin sa aming mga buhay. Ang paggamit mo kay Brother Johnny ay iyong kasihan ang kanyang puso at ang kanyang isip, na patuloy niyang madala, Panginoon, o God, ang mga salita mong ito, nang hindi sa ganyang saganang kaalaman at karunungan, kundi, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa pagkasi mo na kumikilos sa kanya pong buhay. Opo, Panginoon, ganun din ang bawat isa po sa amin. Pag-unawaan mo kami, buksan mo ang aming mga puso, nang sa gayon matanggap namin ang mga salita mo na ikatututo, ikatutuwid at ikalalago ng bawat isa po sa amin. Salamat din ng marami, Panginoon, sa mga biyaya, sa mga pagkakaloob at pagbibigay ng iyong pong mga anak. Ibalik mo sa kanila pang dobling pagpapala, siksik, liglig, umaapaw sa mga source of income ng bawat isa. Panginoon, ganun rin, nagsusumamo kaming patuloy sa milagro mo, O God, na yung pangyarihin na aming pinakahahangad at pinakaasam-asam, na pangyarihin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Make us the way you want us to be, Panginoon. And right now, we also pray, O God, for Sister Liberata Ariston. Kumilos ka, abutin mo siya mula ulo hanggang sa kanyang talampakan. Bigyan mo ng kagalingan ang kanyang pangangatawan. In the name of Jesus, we claim now all these things. Amen and amen. Amen, amen. Malaki tayong makaupo, mga kapatid. Praise God. At na-flash na nga yung title, The Origin Story.
ang istorya o kwento ng pinagmulan, mga kapatid. Praise God. Kung pupunta tayo sa next slide, mga kapatid, we read there that God dwells in a perpetual here and He lives in a perpetual now. There is no tomorrow in God and there is no yesterday in God, mga kapatid. Pwedeng paki-advance dun sa God and then yung universe. Praise God. So nabasa natin doon na ang Diyos ay namumuhay, mga kapatid, He is working or He is dwelling in the perpetual here and now, right now, mga kapatid. I-advance mga sis. Amen. So nandito tayo, mga kapatid. You cannot find where you are kasi ang aking flash sa inyo, yan yung universe, Milky Way, galaxy. At how many million of times na i-zoom mo para makita mo ang solar system? Yung solar system, nandun yung mga planets, yung sun, at i-zoom mo na naman, makikita mo yung earth. I think nasa una or second. Wala. Sige, next. Mahina yung internet. Ito yung outer space, napakaliit yung lugar natin, mga kapatid. Next pa, sister. Okay, pwede mong i-click na lang yan next time. Wala. Okay, mabagal yung internet kasi kung siya, nag-move yung slide. Imagine nyo na lang, ibalik mo na lang dun sa time and space, sister. So, yun mga kapatid, ito yung universe. Okay, napag-aralan na natin yan sa elementary, mga kapatid. And I just wanna remind you, mga kapatid, na ito ay realidad. Nakikita natin yan kapag gabi, kapag maliwanag ang himpapawid, walang kaulap-ulap. Nakikita niyo yung mga between, mga nagniningning doon, mga kapatid. Hindi lahat na nakikita niyo ay between. May mga planets, may mga moons. Hindi lang isa ang moon, mga kapatid. May moon din sa ibang mga planet. Yung moon, yun yung umiikot sa isang planet, mga kapatid. Nakikita mo yung other stars from other galaxy, mga kapatid. At kung i-zoom in mo ngayon, dyan mo makikita kung nasaan tayo, nasa earth tayo, mga kapatid. And guess what? Pakibalik, sister. Pakibalik, one slide. So time space, yung panahon, yung oras, at yung space, ay nandun lang, mga kapatid. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, ay mas malaki pa. Pakita yung God, tapos yung maliit na universe. Ayan. Di ba ito napakalaki na, mga kapatid? At sabi nila, mga kapatid, right now, para bang nag-e-expand yan. Yung observation nila noon, kumpara ngayon, ay iba. Parang lumaki ng lumaki. At parang iniisip nila parang mayroong other life aside from humans in earth. Pero mga kapatid, makikita natin later on na yung pag-expand ng universe, it is just an expression, mga kapatid, of how great God is. Na even ganun man lumalaki ang universe, still God is bigger. Nakikita niyo yung white space na ito, mga kapatid, napakaliit ng screen. Kung sa natural o sa totoo lang, itong white, mag-extend niyang, walang ending, mga kapatid. Yung white space na ito, walang boundaries yan. But still, the universe, nasabi doon sa research, there are about 200 billion of galaxies. Isang galaxy pa lang ito, pero maraming mga 200 billion ang dami na ganito. Tapos nandun, napakaliit ang kinalalagyan mo, mga kapatid, but still, God is bigger. Napakadakila ng Diyos. And in this, mga kapatid, dyan lang meron ang oras at space. Sa labas niyan, walang oras. Ibig sabihin, ang oras ay hindi niya inaapektuhan ng Diyos. God is not controlled by time and space. Dahil ang time and space ay nasa Kanya. He is bigger than what He is created. Kaya nasabi natin kanina, yung mga may text kanina, ang Diyos, He is living in the here. Siya ay namumuhay o siya ay kumikilos sa kasalukuyan. Yes, God is in the past. God will be in the future kasi mas malaki siya sa time, mga kapatid. Pero the only time, mga kapatid, na siya ay kumikilos with respect to us, His creations, is now.
Kaya huwag mo munang asahan ang pagkilos ng Diyos sa hinaharap. Huwag mong asahan ang pagkilos ng Diyos sa past because it's already done. You cannot go back to that. And certainly, ikaw ay nandito, wala ka pa noon. Huwag mong isipin doon, mga kapatid. That's why, mga kapatid, we don't have to worry about tomorrow. Yan yung isang application ng verse, mga kapatid niya. Huwag kang magulumihanan, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, mag-isip sa iyong kinabukasan. Dahil sa clown na ng Diyos yun. You don't have to worry. What you have to focus is right now. That's why meron tayong theme ngayong year, Now Faith. You should have a now faith. Mga kapatid, it's true, mga kapatid, na you cannot go. Kapag ikaw, ang Diyos nasa future niya, di ba? Pero tayo, we are limited ngayon. Totoo na we cannot go, mga kapatid, physically in there. Pero meron tayong tinatawag na spiritual realm, kung saan naruroon ang Diyos. It's called spiritual realm. Kung nasaan walang oras at space doon, we can go there by way of prayer. Sa nananalangin tayo at pumupunta tayo dun sa kanyang piling, mga kapatid, at umaalis tayo, mga kapatid, sa kalagayan nating physical that is bound by time and space. Pumupunta tayo doon, and we are pulling everything, every resources, answers of prayer, para umepek sila in our current time, mga kapatid. That's how it works. Amen? That's how it works. That's why when we pray, mga kapatid, yung prayer natin, mga kapatid, should affect our current moment. Yung kasalukuyan, adya agdama kakabsat. It doesn't have to do with the things that is in our future because God will take care of those, mga kapatid. But sabi niya dito, mga kapatid, we can pull the blessings of tomorrow, yung magiging outcome natin, mga kapatid, kapag pupunta tayo sa kalagayan ng Diyos, kasi doon sa kalagayan ng Diyos na tanaw na niya, alam na niya kung ano ang magiging outcome natin. Merong realidad bilang nananampalataya sa Diyos, kahit na wala pa tayo sa 60s, 70s natin, pero kung hayaan ng Diyos na makita mo yun, sa iyong pagpunta, pagtungtong sa Kanyang presensya, sa pananalangin mo, sa pagpupuri mo sa Kanya, na lagi natin ginagawa kapag pumupunta tayo sa church, kapag nagpre-pray tayo every morning, kapag lalapit tayo sa Kanya, if God permits, He can display to you what you can become in the future. And not just only that, you can pull strength, mga kapatid, blessings from there na kailangan mo sa oras nito, mga kapatid. Amen? Because God is in the spiritual realm. Amen? Nandun siya. Hindi niya pwedeng, mga kapatid, na by His own being, ay pupunta siya dito sa ating, mga kapatid, sa ating tinatawag na kalagayan, all of Him, kasi hindi siya kasya, mas malaki siya. Mas malaki na nga siya sa universe. Yung universe, try mong i-compact, isiksik sa isang earth. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kaya natin maunawaan later paano yung God's manifestation, paano siya nagpahayag sa laman. Mga kapatid, later on, we will tackle about that. Pwede ba? Regardless, okay, thank you. Bahala ka ng sumunod, sister, hindi ko nasisinyasan yan, mga kapatid. Sister, sabi niya, kahit anuman ang iyong edad ngayon, at mga kapatid, you can go, mga kapatid, in the presence of God, yun yung tinatawag nating spiritual realm o prophetic realm. Kasi kapag sinabi nating prophecy propesya, yan yung pagsasabi, mga kapatid, sa hinaharap. Even revealing the things of God in the present moment. Dalawa yan, foretelling and foretelling. Pag sinabi nating foretelling, mga kapatid, sasabihin mo, ibibigay ng Diyos sa iyong salita, mga kapatid, kung ano ang magiging mangyari sa hinaharap, nangyari na yon in His time. Wala pala siyang time. In His perspective. Pero sa atin, hinihintay pa lang natin yun na mangyari, mga kapatid. Darating yan. Kasi ipinakita na kay John, at nandito, I was in the Spirit of the Lord's Day, how many years have passed nung panahon ni John the Beloved. Pinakita na ng Diyos sa kanya kung ano ang end natin. Yung mga prophecies doon, yung 7 seals, 7 vials, and so on and so forth, future natin yun. Pero pinakita na kay
Diyan, it's already a reality. We are just waiting for that to unfold, mga kapatid. And it's true, mga kapatid, being anak ng Diyos, pwede rin niya tayong ipakita sa atin, mga kapatid, things that pertains to our future, especially that pertains to you, mga kapatid, as His son and daughter, mga kapatid. That's very possible. Amen? That's why nung napakinggan ko na ito, I was awestruck. Napakatindi ng dulot nito sa akin, mga kapatid. I want to share it, mga kapatid. The Bible tells us that in heaven there are storehouses. In the presence of God, nandun ang tinatawag na storehouses. What are in the storehouses of God? Nandun na lahat ng answers ng prayer mo. Nandun na lahat ng kagalingan. Nandun na lahat ng manifestation ng miracles na pinag-uusapan natin kanina, na you have to go there para hugutin mo sa iyong kalagayan ngayon at mag-take effect what God has already ordained in His presence. And He has given that for each and every one of us ngayon. Maybe it's hard for us narukin ang mga bagay na ito sa oras nito, mga kapatid. But let's allow God to impart to us understanding. True na nga, mga kapatid, na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, yung sarili lang nating pangunawa at pag-iisip kulang. Hallelujah. Sometimes, nagtatanong, anong ibig mong sabihin, Panginoon? But I thank God, it is His will, mga kapatid, for you to reveal His secrets. Gusto niya na ibigay sa inyo ang kanyang mga sikreto because that will produce faith in you in the moment. Yan ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Kahit na napakarami mong sinusuong sisterason, kayang-kaya mong magtagumpay because ang mga bagay na pinagdadaanan natin dito, they are just temporary. And I want to tell you later on what's His purpose, bakit niya ipapadaan tayo sa mga ganon, mga kapatid. Jesus has already provided for healing. Binigay na, meron ng kasagutan sa kagalingan, meron ng kasagutan sa ating mga pagsisisi, His forgiveness. Already present. Hindi niya kailangang bumalik doon sa cross ng Kalbaryo at ulitin niyang magpakapako, mga kapatid. Because it is already laid up in His storehouse in heaven, in His presence, mga kapatid, ang kasagutan ng mga panalangin natin. Ang kailangan na lang natin, mga kapatid, we have to go where He is. Hindi ko ibig sabihin na sasakay tayo ng spaceship, pupunta tayo sa kalawakan. But it is revealed to us how we can connect to Him. Ang mananangin, ang magpuri, ang kumonekta sa Kanya. Mga kapatid, that's why you have to invest more time talking and being with God, mga kapatid. Dahil that's the only way na pwede mong mahugit lahat ng pangangailangan mo upang sa kasalukuyan na kalagayan mo, hindi ka mahirapan. Hindi ka masira. Hindi ka huminto, hindi ka gumib up. But you can still continue until na yung design na ng Diyos na meron na ay maabot mo. He has already laid up even your very design, mga kapatid. But what happens sometimes, we resist His will. We resist His design process. Ibig sabihin nun, sinasalungat natin ang kanyang paghuhugis sa atin, mga kapatid. But if we have an understanding, mga kapatid, sa kanyang design at kanyang plano sa ating buhay, we will go into surrender, we will go into repentance, at magsasubmit tayo sa Kanya, mga kapatid. Amen. God is good, mga kapatid. Amen. Through prayer, we can tap into His presence. Yan yung tinatawag nating spiritual dimension and obtain what we need in our current situation, mga kapatid. Like healing, deliverance. Kung marami kang mga habits na hindi ka ma-deliver doon, you have to go to His presence. Minsan, mga kapatid, ang isip natin, we are not good enough. Iniisip natin minsan, we are not good enough. That's why we do not go to His presence. Nagiging hadlang yun minsan. Feeling natin, kailangan muna nating magpakabait bago tayo maging qualified pumunta doon. No, mga kapatid. You can never be qualified by your own strength, by your own power, by your own ability. Ang gusto ng Diyos, yes. Hallelujah, you have many weaknesses. Marami kang failures. Marami kang flaws, mga kapatid. But God wants us to go to Him. We are welcome to His presence. Welcome tayo na pumunta sa Kanyang kalagayan, mga kapatid. Dahil nandun yung kasagutan na magbabago sa ating puso at isipan, mga kapatid.
That's why when you fail at your situation, nagkasala ka, meron kang ginawa mga kapatid na pinagsisihan mo, hallelujah, that should serve as a motivation sa'yo. I wanna go and run to God. I want His help. Kailangan ko ang Kanyang tulong dahil siya lang ang makakatulong sa akin. Siya lang makapagbibigay sa akin ng pagbabago. Hallelujah. Hindi yung nagkasala tayo, we are going to distance ourselves, nahiya tayo sa Kanya, meron tayong ego, meron tayong pride, meron tayong personal perspective kung paano lumapit o ano dapat, mga kapatid. No. God, constantly, tuloy-tuloy yan, whatever your situation, ano man ang iyong kalagayan, malakas ka man o nanghina ka sa iyong physical, God is always asking us to go to where He is. Yan yung spiritual dimension, yung pag nanalangin tayo, we focus on Him, we think on Him, mag-praise tayo, magpuri tayo sa Kanya until such a time na yung connection natin sa Kanya ay okay na, meron nang pumapasok na knowledge and wisdom na binibigay niya sa atin. In other words, nangungusap na siya sa atin, mga kapatid. Amen. It's about having faith in right now. We pray for God's will to be done in earth. Kaya nga yung God's prayer, mga kapatid, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Dahil meron ng reality sa heaven, sa kanyang, yung heaven na walang oras doon, walang space. It spans from eternity, walang hanggang na simula, throughout eternity, at nandun na lahat ng mangyayari sa ating physical na kalagayan ngayon. Now, we wanna go there kasi gusto ng Diyos na hugutin natin kung ano ang Kanyang kalooban doon patungo dito sa lupang ito. Mangyari ang Kanyang plano, ang Kanyang design, every detail, everything, mga kapatid, every moment, every seconds of our lives. Gusto niya na mapangyari yun, mga kapatid. And take note, mga kapatid, ang sabi niya dyan, thy will be done in earth. Hindi niya sinabing on earth. We are earth. Hindi ba earth tayo? Inside. Galing tayo sa lupa. Galing ba tayo sa lupa? This physical, that relates to this temporal, mga kapatid, nagmula sa lupa, we are earth. Mga kapatid, gusto niya na mangyari, mga kapatid. Amen, may question dito, mga kapatid. Mamayan, sister. Dito muna tayo, prophecy versus free will. Ngayon, yung prophecy, nangyari na italaga na. Okay? Hindi na mababago yan in the sight of God. Pero how does that reconcile with our free will? Free will, yung kalayaan nating pumili. Ngayon, ito yung tanong. Sinasabi mo, brother, alam na ng Diyos ang ating kalagayan. Ano kayang kalagayan ko sa hinaharap? Ligtas kaya ako o hindi? Ano kayang final outcome ko? Pero saan lulugar yung free will natin? Kasi every now and then, pwede pa rin tayong pumili. At yung free will natin, walang control ang Diyos dyan. Huwag mong sabihing robot ka at tinutulak ka ng Diyos na gawin ang bagay na ito. Ganun. We are free moral agents. Ngayon, how does we reconcile these two things? Kung sinasabi mo, brother, na meron ng outcome, edi pahayahayain na lang ako kasi meron ng outcome eh. Kaya ano nang mangyayari doon? Ligtas man ako? Hindi. No, mga kapatid. We will understand that, mga kapatid, sa passage ng salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil if we can change prophecy, does that make free will irrelevant? How does man's free will align with the predetermined outcomes? When we say predetermined outcomes, yung naitalaga na pangyayarihin ng Diyos sa isip niya at papangyarihin na lang niya sa kalagayan natin, sa realidad, mga kapatid. How does we reconcile to that? Meron nga pa bang free will na sinasabi? Kung may free will, bakit merong prophecy na nangyari na nga lahat? Magkokontra. How do we reconcile those two things? Mga kapatid, now, next slide, mga kapatid. We have to understand na ang Diyos, hindi lang siya omniscient. When we say omniscient, alam niya lahat. Alam niya lahat ng mga bagay na nangyari na within our times, our span, from Adan, up to the end of the world, even everything outside those time span. Mga kapatid, dahil alam natin na ang Diyos labas siya sa oras. Di ba, mga kapatid?
He knows everything. But we have to understand, mga kapatid, that His knowledge or foreknowledge, yung pagkaalam niya sa inaharap, His omniscience, it is governed by His wisdom. Ang Diyos hindi siya mangmang, hindi yung naisipan lang, gusto kang gumawa ng ganito, nandiyan na lahat. He's not like that, mga kapatid. Meron siyang wisdom. And on top of His knowledge or all-knowingness, omniscience, meron siyang wisdom na nag-govern sa kanyang tinatawag na great or super knowledge. When we say knowledge, yung kanyang pagkaalam sa lahat ng mga bagay, including you and me, mga kapatid. In His omniscience, He sees the sparrows. Yung mga maya, yung mga maliliit na bituin, mga kapatid. He has your hairs numbered. Alam niya, right now, kung ilan yung outstanding number ng yung buhok. Hindi kahapon. Kasi kahapon, nabawasan na yan. Posibleng walang naglalagas kahit pa isa-isa na buhok dyan, mga kapatid. Amen? Alam niya ang number, mga kapatid. He gives a great inventory of the smallest, even the very minute detail of everything in His creation. Even yung palutang-lutang na asteroid doon sa outer space, alam niya yan kung ano ang component niyan. Everything, even you, mga kapatid, sa katawan mo, alam niya kung anong banda ng yung katawan, anong cell. That's the very smallest unit of your being, yung cell, ang may problema o kailangan ng repair, mga kapatid. He knows that. He is omniscient. But God's omniscience, like what I've said, it is being guided. Adda iti kinasirib. Agduma di kinasirib kinaammo. Ammo. Adda ti kinasirib, awan sirbina di ammom na awang kinasirib mo kung nada kabsat. Walang silbi ang yung kaalaman kung wala kang karunungan. We need these two. Magkaiba yon. Ang Diyos, meron siyang karunungan at meron din siyang kaalaman, mga kapatid. At yung kanyang karunungan, yun yung nangangasiwa sa kanyang kaalaman, mga kapatid. Ang Diyos natin ay hindi mangmang. Siya yung wisdom personified na sinasabi, mga kapatid. Ibig sabihin, siya ay nagmanifest even into a human form. And we will learn that later on, mga kapatid. Yung pinakita ko sa inyo kanina na napakaluwang na universe, sabi nila napakaluwang, lumuluwang ng lumuluwang yan, but still, walang makaabot, mga kapatid, doon sa kaalaman ng Diyos. Kahit na billions of galaxies, trillions of planets, and so on and so forth, din natin mabilang, mga kapatid. Alam niya, mga kapatid. Alam niya yun, mga kapatid. At hindi yun, kahit na lumalaki yun, mga kapatid, hindi yun nakakapantay doon sa kaalaman ng Diyos. But we have to understand na ang Diyos ay marunong din siya. Meron siyang wisdom. Paano niya kaya i-govern lahat? Paano niya kaya i-govern, mga kapatid, ng pagkadami-daming knowledge, mga kapatid, or kaalaman? In fact, kaya niya tayong pagsabay-sabayin, nakausapin, mga kapatid. Huwag nating magkaroon ng kaisipan na kailangan nating pumila. Parang sa CR kanina, kailangan pilahan kasi yung CR nga limited. Ang Diyos hindi siya limited. Hindi mo kailangang pumila sa Kanya, mga kapatid. Kasi kaya niya tayong ika-accommodate. Mga kapatid, billions, wala yan sa Panginoon. Napakarami billions nga ng galaxy. Sa galaxy, napakaraming mga planets. But I'm not telling na meron pang ibang mga human forms or beings sa iba. I don't believe na merong ganun. Ang purpose lang ng ginagawa ng Diyos kung bakit nag-expand ang universe is for us to understand na ang kanyang karunungan at kaalaman ay napakalaki. Ang sabi niya sa Romans 11:33, "Oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge. How impossible it is." Imposible na ating maunawaan, mga kapatid, ang kanyang mga gawa. Dahil we cannot understand it dahil ang kanyang kaalaman at karunungan ay napaka super, hindi nga tayo makahanap ng right adjective to describe it, mga kapatid. We are very limited. Pero sabi niya, how great are God's riches and wisdom and knowledge. How impossible it is for us to understand His decisions and ways, mga kapatid. But look at this, Romans 8:39. God knew His people in advance and He chose them to become like His Son so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Pero sabi niya dito mga kapatid, God knew His people in advance.
mga kapatid. At pagkatapos niyan, He chose them to become like His Son so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. This speaks about yung predestination, yung itinalaga na niyang mangyari. Ngayon, nag-iisip tuloy tayo mga kapatid, kung itinalaga na ng Diyos ang mangyari, is it possible na kasama dyan kung sino na italaga na, kung sino lang ang pwedeng maligtas at sino na ang mapupunta sa impyerno? No, mga kapatid. Because every one of us, ni isa, walang exemption, all human beings, we are in His plan, mga kapatid, ay makarating tayo sa Kanyang presensya. Walang etsyapera, mga kapatid. Kahit anuman ang iyong tinatawag na antas ng pamumuhay, walang etsyapera. Even yung kapitbahay mo na ngayon ay marites o anuman, tolits, mga kapatid. He is included in the plan. Kasama tayong lahat doon, mga kapatid. Sabi niya dito, God doesn't do random things. He knows everything. Past man, present, or future, and all possible outcomes in various situations. Alam din niya, for example, si Brother Michael, anak na lang ni Pastor Ricky, physical. And many possible combinations. Pwedeng tinatawag na i-match niya yan, pwedeng billions na matches. Pero nakita ng Diyos yung suitable na si Brother Michael ay magiging anak ng kanyang parents ngayon. Kahit na ikaw pa'y anak sa pagkadalaga o anak, mga kapatid, outside marriage, God already saw, mga kapatid, yung magiging parent mo on earth, mga kapatid. Dahil merong plano ang Diyos. Wala pa nga, mga kapatid, ang earth, nakita na niya ang Diyos. Nakita na ng Diyos ang mangyayari even at this very moment. Even the time na ikaw ay sinilang, plinano ng Diyos. Yung verse na binasa natin doon, sabi ng Diyos kay Jeremiah, before I formed thee, I knew thee. Hindi pa nga ginagawa. Alam na ng Diyos. Paano yun, mga kapatid? And do not think that is only applicable to Jeremiah or even David na nagsulat ng Psalms 139 verse 16. Kasama ka doon. You belong to that. He knows what everyone would choose. In that manner, alam ng Diyos kung ano ang pipiliin mo kung merong sirkunstansya na ipapadaan sa'yo. Any combination, napakarami. Napakaraming combination. Pwedeng yung, for example, yung pinagdadaanan ni Sister Catherine ngayon, ipunta doon kay Sister Ruby Jane. Sorry. Ano kaya ang magiging decision niya? Pwedeng mag-fail siya. That's why unique ang ibinigay ng Diyos sa atin ng set of events, sets of family, sets of faces, even teeth, mga kapatid, everything, physical makeup. Nasa Kanya lahat yan. Ibinigay niya sa'yo. Kaya sinasabi ko sa'yo, kapatid, huwag kang magduda kung bakit. Kahit ngayon, bata ka pa lang, kalbo ka na, kapatid. Because God has a purpose for each and every one of us. I don't mean to be rude, brother. I just want to make an explanation. Para hindi tayo tinatawag na mapasana all, mainggit-inggit tayo katulad nung tinuro ng Wednesday, mga kapatid. Para hindi tayo mainggit. Because God knows what you will decide kung nilagay ka sa shoe ni Pastor Ricky. Pwede kang ma-fail doon. Pwede kang magkaroon ng tinatawag na premature or pre-destruction. Hindi mo pa naabot yung plano ng Diyos sa'yo. Wala ka na, sira ka na. Kaya sa galing at karunungan, galing at kaalaman ng Diyos, pinili niya kung saan ka nababagay. Hindi lang yun. Pinili niya kung anong date ka dapat lumabas. Kung anong date ka mabuo sa sinapupunan ng tiyan ng iyong nanay. Sabi niya, here's the deal. God in His wisdom selects the world, every combination, every situation, every event, mga kapatid, to fulfill His eternal plans. At ano ang eternal plans niya? Lahat tayo magiging kasama niya dun sa feeling. Sa feeling niya, not feeling. Feeling niya, mga kapatid. Amen. Sabi niya dito, mga kapatid, taking into consideration everyone's free choice. Kaya wag mong isipin na unfair ang Diyos. Hindi siya unfair. He is very awesome in His wisdom and His knowledge. At nilagay ka niya sa iyong kalagayan. Huwag ka nang mag-question. Bakit ako ganito, ganyan? Later on, we will learn more.
For example, alam ng Diyos, hallelujah, if He's going to put a Jew in a situation where they could betray Him with 30 pieces of silver. Alam na niya yan, nakita na niya. Bago pa gawin ni Judas yon, nakita na ng Diyos yon. But it doesn't mean that Judas wala na siyang chance na mag-repent. Inen na niya ang kanyang sarili. I believe even Judas betrayed Jesus, he has still chances. Huwag lang niyang putulin. Siyang nagputol, that was his decision, choice niya yon. Pwede siyang magsisi, pwede siyang patawarin ng Diyos. Hindi sanang na-reorder yung sets of apostles. Nang pang 12 pa rin sana siya, kahit na nagkasala siya. Because he's still human. He's not superhuman. He is still qualified for forgiveness. Like you and me, mga kapatid. Pero yun yung nagiging choice niya, mga kapatid. He even knows how they respond to their family, birthplace, economic situation, mahirap man o mayaman ang pamilya mo na yung sinilangan. Pinili yan ng Diyos. Pinili ng Diyos na pinanganak ka sa katamtaman lang na hirap o katamtaman lang na yaman o super yaman because He knows your makeup. He knows you. Strategically, may strategy ang paglalagay ng Diyos sa iyo, kapatid, sa bando na ito, even those people na hindi pa nakakilala sa Kanya, exactly in the right place and in the right time to fulfill His ultimate purpose. Di ko ata ito matatapos, mga kapatid. Realize, nilagay ka niya on the right spot. Walang nagkamali. Huwag mong isipin nagkamali ang nanay at tatay mo. Huwag mo na silang sisihin. Bakit ganito lang kasi ang buhay ko? Huwag mo nang sisihin. Hindi sila ang may control. It's God. Pero ngayon, sasabihin, bakit ganun? Ngayon, babalikan mo ang Diyos. Bakit ganito ang nilayon mo, Panginoon? Huwag mo siyang questionan. Meron siyang wisdom kung bakit yan nilagay noon. Like what I've said, kung nilagay ka sa kalagayan ni sister, ni brother, pwedeng wala ka na ngayon. Because He already foreknows your decision kung mailagay ka doon sa sitwasyon na yun, kapatid. Ganyan kagaling ang Diyos. At dahil sa Kanyang karunungan, nilagay ka niya sa sakto, sa tama. Kaya may iba sa atin, may mahihain, mga kapatid, may makabalang mukha, mga kapatid. Hallelujah, even that, God already saw that you will undergo that. Huwag mong kaya you have to quit being someone and somebody. Gaya-gaya ka. Huwag mo, tumigil ka ng gumaya-gaya, mga kapatid. You have to go in the spiritual realm and allow God to introduce you to you. Kasi minsan hindi mo kilala ang sarili mo. Ginagaya mo si ganito, si ganyan. He wants you to be what you want to be. Yung prayer kanina ng prayer, mga kapatid. God is a specific design for you na ikaw lang ang pwedeng maging ganon, hindi si brother o si sister. Because God, hallelujah, is trying to fit you. You are a piece. Isa kang piraso. At gusto kanyang ilagay, mga kapatid, sa kabuuan. At ikaw lang ang pwede doon. Hindi mo pwedeng i-replace si brother o si sister, mga kapatid. Moving forward, our true origin is like this. Looking at Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Number 3. We must understand that God is omniscient. Yes, our family and early environment shape us profoundly. We can't control our beginning. Hindi natin makontrol ang ating pinagsumulan. Combinations ng every decisions na ginawa sa atin ng ating mga magulang, hindi na natin pwedeng balikan yun. But sometimes, we try to spend our lives to undo those things. Sana kay ganito na lang ako. Sana Sister Lina na lang ang nanay ko, and so on and so forth. And so on and so forth. We can choose the time you were born into. Family studies, sabi nila, they can predict their future based on their past and every data pertaining to a person. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, you don't need to depend on your birth. Hindi mo kailangang dumepende. Bakit? Here is the great picture. Let's consider Jesus. Marami ang hindi believe sa Kanya. Oh, meron bang dakila dyan sa Nazareth? Mga kwan lang yan, mga lower class people lang yan. That's why they do not believe Jesus before performing miracles. Because they are aligning their perspective on Jesus, on His birth, sa Kanyang kapanganakan. Hallelujah. Pero mababasa natin, mga kapatid, sa Bible, that sabi niya dyan, before Abraham was, I am.
ang Panginoong Isus, hindi siya nagsimula doon sa Bethlehem. Ang nagsimula doon yung kanyang physical reality. But there is a more important reality of Him that did not begin or began in Bethlehem. Hindi nagsimula kay Mary, mga kapatid. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Hallelujah, and the Word was God. Who is this Word? The Word became flesh. Sino yung Word na yon? It is Jesus. The right term for Jesus is the Word. He is the Word of God. Pwede mo bang mahiwalay ang salita mo sa'yo na may-ari ng salita? And the reason why Jesus was sent, and take note, He is not merely born, hindi siya pinanganak, ipinadala siya from His mind. Hallelujah. Because of a purpose. Meron siyang purpose. One purpose. Ang Diyos sa kanyang pagkalaki-laki, hindi niya kayang isiksik ang kanyang sarili doon sa universe and earth. Meron siyang personal revelation or meron siyang version na kasya sa atin. Anyan si Jesus. Kaya kapag lalapit tayo sa Diyos, lalapit tayo kay Jesus. Hindi mo pwedeng i-communicate a God of great vastness, unending and eternal and infinite, wala siyang hangganan. Si Jesus, sa kay Jesus ka upang maunawaan mo siya. No reason why every qualities of God is in Jesus. Kasi si Jesus, siya yung manifestation ng Diyos na hindi natin kayang harapin kasi ang laki-laki niya. Ikaw din, bakit ka gumagawa ng Facebook account? Hindi ka pwedeng lumugar doon sa circuits. Gagawa ka ng account mo. But that doesn't mean na yung account mo at ikaw ay dalawa. Ikaw yun. Your account in Facebook is your version in the electronic world. Jesus is the version of God in the finite world. When we say finite, may hangganan, limited. Kasi ang Diyos, hindi siya pwedeng sumiksik ang laki-laki niya. He has to have a version. And that is His origin. Diyan sa nagsimula. Hallelujah. What does this mean sa atin, mga kapatid? It means na katulad ni Jesus, even us, hindi ka pa man binubuo dun sa sinapupunan ng nanay mo. Hindi pa man nag-meet si nanay at si tatay mo. Wala pa man si Adan. That's why we can trace our origin not as far as Azusa Revival, Azusa Street Revival, Topeka, Kansas. We cannot only depend our origin on our birthplace. Ako, 1992. Some of us was born in 1976, 1973, 1950s, and so on and so forth. Hindi ka doon nagmula. Kasi, bago ka pa man likhain ng Diyos physically, nasa mind ka na ng Diyos, you already existed. And here's the thing, nung binubuo na, when Christ, which is the manifestation of God in the temporal realm, is being fashioned, kasama na tayo doong binubuo. At ipinadala na lang tayo, mga kapatid, in different times. Ako, pinadala ako ng Diyos when 1992. But my origin was in the mind of God. Nagmula na ako doon. Gusto niyo ba ng verse yung binasa nating very beginning? Psalms 139 and Jeremiah 1:1. Bago pa man kitang lanlangin, kilala na kita. Bago ka pa man lanlangin, Sister Catherine, Brother Alphon, and so on and so forth. Alam na ng Diyos. That's why we have to depend on our origin para magampanan natin yung mission na tinuturo kanina. Yung mind and mentality natin ay dapat maging katulad kay Jesus that He was sent for a purpose. You were sent for a purpose. Ikaw ay pinadala ng Diyos. Naging tao ka na lang nung isinilang ka ng yung nanay mo, pero yung tinatawag na origin mo, pinagmulan mo, hindi doon. Kaya minsan, pilit nating sinisiksik ang kalagayan natin, sinisiksik natin ang kalagayan ng sarili natin, ng kapatid natin. O, ganyan ka kasi pinalaki, ganito kasi ang nanay mo, ganito kasi ang tatay mo. Now, in order for us to escape that, we have to go to His spiritual presence. In the spiritual dimension, we have to go in His presence. At maunawaan natin
na hindi ka nagmula nung sinilang ka ng iyong nanay at tatay. That means, mga kapatid, ma-overcome mo lahat ng limitations mo that is imposed to you by your being born to your mother and father. Yun yung sinasabi nilang generational curses, generational inclinations, mga kapatid. Sins, combination of sins, imperfect decisions, mga kapatid. Bakit? Minsan ang mentality kasi natin nakatay lang doon sa kapanganakan nating physical. But what if you think like this? God has formed me even the very moment that I was born. Meron siyang plano sa akin, meron siyang purpose sa akin. I am important in Him. Kasi I am a piece, isa akong piraso sa Kanyang binubuo. At nabuo na doon sa Kanyang kalagayan, He just led us here, mga kapatid, para ikwan tayo, i-mold tayo to conform to that very plan and image or outcome na Kanya nang dinesign, mga kapatid. Bakit kailangan pa nating dumaan dito? Siya ang tanungin natin. Nasa Kanya na yon. It is His decision and plan na ipadaan pa niya tayo sa ganitong kalagayan, mga kapatid. Mga pagsubok, mga temptations. Bakit? Kasi minomold niya tayo, finoform niya tayo, kinoconform niya tayo sa Kanyang kalagayan. So that time na ikaw ay nasusubok, gusto mo nang mag-give up, ano ang tinatawag na gagawin mo? Pumunta ka sa presensya ng Diyos. Mag-pray ka. That's your access. At ipapakita ng Diyos sa iyo ang tunay mong kalagayan, mga kapatid, na yung temporaryo na yung kalagayan ngayon na may pagsubok, ginagamit lang yan ng Diyos upang maabot mo ang Kanyang plano sa iyong buhay, mga kapatid. Hopefully, I did not lose you yet, mga kapatid. It is dangerous to try to determine your destiny by viewing your circumstance to which you were born. Yung pamilya mo, yung ekonomiya ng Pilipinas nung pinanganak ka, mga kapatid, yung sets of friends nung bata ka pa, mga kapatid. Because these are the disadvantages. You risk becoming enslaved to the limitations imposed by your upbringing. Magiging sakal ka or nakatanikala ka sa iyong upbringing, pero hindi na kailangan yun. Oo, ganito ka pinalaki ng nanay at tatay mo. But here is the miracle. This is connected sa tinuturo kanina. When God introduce a work in your life, mga kapatid, hindi mo kailangan ng mamuhay sa upbringing mo, mga kapatid. Why, mga kapatid? Hindi ka nagmula doon sa yung sa birth mo, sa kapanganakan mo. You begin your origin, mga kapatid. Hallelujah, ay nagmula pa doon sa may ng Diyos at doon ka umayon. Doon sa plano ng Diyos. Hindi ka umayon doon nung ipinanganak ka sa lupa na ito. Dumating kasi ang kasalanan. Perfect sana lahat. Pero given na, may kasalanan na, may imperfections na sa mundo na ito. Na nung ipinanganak ka dito, para kang nilagyan, parang yung bamboo na yung bata ay nilagyan ng mold ng pattern, molder, para paglaki niya ay makuha niya yung tinatawag na shape. Ganun ang ginawa sa atin nung pagkasilang na tayo on a specific set of parents, surroundings, economic status. Parang yun yung nag-mold sa atin na kung magdidepende tayo doon, mahirap tayong sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay to be what He calls us to be. Whatever that is, very variety ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Hindi niya nilayon na ang bawat isa sa atin ay pare-parehas na maging ilong, maging kamay, maging paa. It's very unique, mga kapatid. If you are going to depend to view your destiny based on your birth, mga kapatid, hindi mo maabot ang plano ng Diyos sa iyong buhay. You may be bound by generational curse. Sinabi ko na, believing you were merely born can lead to a complacency, making you difficult to challenge your status quo, yung nakasanayan na lang, mga kapatid. This perspective may cause you to disregard prophecies. Meron ng mga prophecies even for you, in general and specific. At minsan, kung nakadepende ka lang doon sa birth, yung origin mo sa birth, mga kapatid, mahirap mong, hallelujah, tanggapin at mapangyari sa buhay mo lahat na ng plano ng Diyos. So anong gagawin natin?
we have to remove ourselves, our mind. Alisin natin yung isipan natin sa kalagayan natin nung isinilang tayo, nung paano tayo pinalaki, kung paano tayo dinisiplina, and so on and so forth. Alisin natin yun, mga kapatid. And let's allow God. Paano yun? We have to go into His presence. We have to go into the spiritual dimension and allow God, mga kapatid, to show us, ipapakita niya sa atin what we have to be, what we have to become, kung ano dapat na magiging tayo, at yun yung sasampalatayanan natin, at hihilain natin na mangyayari sa kalagayan nating kasalukuyan, mga kapatid. Hallelujah! You may allow the opinions of others to dictate the limits of your destiny. O ganyan ka na lang, hindi ka na-asenso sa buhay. O sinong maniniwala na aangat ka sa buhay? Because they are just seeing your birth. Pero, you are a son of God. You are a daughter of God. Hindi ka man nilang ng Diyos dito. You are destined for greatness and God's glory. Yes, iba-iba man ang mukha ng ating buhay sa lupang ito. May mahirap, may mayaman, mga kapatid. Yan ang pinili ng Diyos. Glorify God in that situation. Hindi ko sinabi, mga kapatid, na darating tayo sa punto na magiging mayaman tayo lahat sa ganito. I don't believe na magiging ganun tayo lahat. Ang design ng Diyos, iba-iba, mga kapatid. Pero, whatever na design ng Diyos sa'yo, maging mayaman ka man later on, or whatever, mga kapatid, ang mahalaga, mga kapatid, masunod mo yung pattern ng Diyos sa buhay mo, and eventually, mga kapatid, you will be in the presence of God. You will be, imagine this as you, perfectly shaped, pwede ka nang ilagay doon sa hole kasi fitted ka na. But right now, mga kapatid, pinapadaan tayo sa process dahil napakaraming mga bagay ang kailangang alisin sa atin. Ano yung mga bagay na yon? Yung inilagay, ikinabit sa atin, sa ating pagkalaki, sa ating paglaki, sa ating pag-usbong bilang tao sa mundo na ito, na hindi naman natin pwedeng i-control. Hindi nga natin pwedeng piliin ang nanay at tatay natin. Yung mga bad habits and everything, addiction, bakit you are very inclined na gumawa sa ganito, sa ganyan. Iba-iba tayo, di ba? Iba-ibang weaknesses. Hallelujah. Pero ang plano ng Diyos, we have to tap into His presence. Pumunta tayo sa Kanya. Bakit? Doon tayo makakakuha ng power, strength, hallelujah. Ipapakita niya sa atin, mga kapatid, ang Kanyang plano, ang Kanyang kalagayan, at yun yung hihilain natin na si ganito, na dating ganito ang kanyang buhay, dating adik, dating masama, mga kapatid. But since God intervened in his life, he has now access. Meron na tayong access, mga kapatid. Hallelujah, sa presensya ng Diyos. Anong gagawin natin? Hihilain natin ang kanyang plano. Hallelujah, paibaba. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven, mga kapatid. Yan ang plano ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Give me some little minute, mga kapatid. Let me just wrap these things up. Pero if you understand that you are not just born here, but rather you are sent. Katulad ni Jesus, you are also sent. Pinadala ka lang ng Diyos. Pinadala ka noong 1973, 1976. You are already in the mind of God. Eh brother, hindi ko naman maalala yung pinanganak ako 1992. Wala naman akong knowledge the years before 1992. Ano ba yan? No, you are in the mind of God. You are already designed. Hallelujah. Yung memory mo, nagsimula lang nung naging tao ka sa lupang ito. It starts in there. Here, mga kapatid, nung ipinanganak ka. Now, if you understand that you are not just born, but you are sent, mga kapatid, ito ang mangyayari. You will comprehend na nilagay ka ng Diyos sa iyong kinalalagyan ngayon. May plano ang Diyos. Mayroon siyang plano kung bakit ipinapamit niya sets of people every day, every week, every month, every year, mga kapatid. May plano ang Diyos, hindi yun chance, hindi yun tinatawag na random, mga kapatid. If you understand that, you trust God that He will ever supply your needs. You are not very needy. Kasi supply niya lahat ang kanyang pangangailangan. You are not in want. The Lord is my shepherd, I shall not want. If you understand that you are just sent, if you understand that you are sent rather than just being born, mga kapatid, lahat ng pangangailangan mo, mga kapatid, ay kasama na dun sa pagpapadala ng Diyos sa iyo, mga kapatid. He has everything. You realize that God placed you where you are to fulfill His purpose. Nandito ka, kapatid,
upang ganapin mo ang plano ng Diyos, ang purpose, ang layunin ng Diyos. Hindi ka nandito dahil para lang sa'yo. You are not here dahil para lang mamuhay ka na magpakasaya ka sa iyong sarili. No. You have. Kailangan na nating iwanan yung pag-iisip nun, yung namumuhay lang tayo sa sarili natin. Ngayon, mga kapatid, bilang nakakilala sa Diyos, pag-igihan pa nating lumapit sa Kanya. Because doon tayo mag-a-anchor. Doon natin i-aangkla ang ating existence. Huwag yung maging independent tayo sa Kanya, mga kapatid. But we have to go every now and then in the spiritual dimension. In His presence, mga kapatid. Hallelujah. Upang maganap ang Kanyang kalagayan. You break free from being bound by limitations of your upbringing, addiction, and so on and so forth. Kung maunawaan mo that you are not just born, you are sent by God, mga kapatid. You don't let the opinions of others, ano man ang maging opinion ng mga tao mo, barkada mo, and so on and so forth. Walang sasabihin yun, walang epekto yun sa'yo. Bakit? You are not dependent on your birth. You are dependent on your true origin in the mind, in the presence of God, mga kapatid. You trust in God's preemptive knowledge of you, knowing that He chose you before the foundation of the world. Hindi pa nga namamatay si Jesus, physically reality. He is already slain from the foundation of the world. Nung nagawa yung universe na yun, nagawa na lahat. Amen? You embrace your mission to be about your Father's business. Like Jesus has business, His Father's business. We too have our Father's business. Di ba kayo nagtataka, yung pattern natin si Jesus? We are being fashioned and conformed after the image of His Son. Sabi niya, paano mangyari yun? That will only be possible kung hindi tayo magdedepende sa ating birth, sa ating pagkapanganak. At maunawaan mo ngayon, you have an origin in the mind of God long before you are even existed. You are even existing sa earth nito. Your birth alone limits your identity's power, mga kapatid. But if you ilagay mo na sa isip mo, sa puso mo, ang tunay mong kalagayan, mga kapatid, ang yung pinagmulan, hallelujah, walang imposible. Magiging totoo na walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya natin lahat. Pero nagiging imposible yung awin, yung magiging kayang-kaya natin, all things are possible kung we are very limited by our own birth. Mahirap sa atin na sumunod sa Kanyang kalooban. But, right now, lumapit tayo sa Diyos. Mag-submit tayo sa Kanyang perfect design, Lord. Mangyari ang iyong kalooban, ang iyong plano. Nagsisisi ako. For many times, in many years in my life, sinusunod ko lang yung sarili kong kagustuhan. But gusto kong sumuko sa iyo, Panginoon. Bakit mayroon tayong free will? Pwede mong salungatin yung direksyon ng Diyos, saan ka mapupunta, masisira ka. Pero kung aayon ka sa Kanya, pupunta ka sa Kanyang presensya. Hindi mahirap sumunod sa Kanya. Bakit? Bibigyan Kanya ng power, ng pag-ibig, ng strength, ng desire upang sumunod sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Praise God. It's just our birth limitations kung bakit tayo nahihirapang sumunod sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hindi ko nasabi lahat, mga kapatid. Praise God. But whatever God wants to impart in your heart, let it be, mga kapatid. Hindi mo kailangan kakatakutan ang buhay, ang kamatayan. It's general na natatakot tayo na mamatay yung kamag-anak natin. But ito ang gusto natin. May alay na yung loved ones natin sa will of God. Kasi kahit mamatay siya, hindi naman siya mawawala eh. Pupunta rin tayo doon. Kapag meron kang understanding sa tunay mong kalagayan, hindi ka lubusang magkakaroon ng kalungkutan kapag may mamamatay. Doon sasabihin nila, it's abnormal naman and hindi ka malungkat na may namamatay sa'yo, pamilya, or even you. But mga kapatid, if you have an understanding of your origin, mga kapatid, you don't have to sorrow greatly. Yes, merong sorrow, mga kapatid, but it's not that great, mga kapatid, na pwede nang mawala ka na sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo kailangang matakot even yourself. Bakit itinakda ng Diyos kung kailan ka kukunin? Diba? Huwag kang matakot. Kung hindi mo pa time, hindi ka pa niya kukunin. Nanalangin naman tayo na i-guide tayo ng Diyos every day, right? Eh huwag kang matakot. Huwag kang maging paranoid na lumabas.
lumabas ka and fulfill your Father's business, mga kapatid. I-share ko na lang next part, mga kapatid. Yung second part nito, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya dito, hallelujah, don't fear the devil. He's just a pretender. Just submit to the will of God. Wala kang dapat kailangang katakutan sa mundo na ito, mga kapatid. Amen. Sa oras na ito, let's surrender to God. Let's focus to Him. There's second part here, hindi ko na matatouch. Kulang na yung oras ko, mga kapatid. But what I want is for you to understand your true origin. Hindi ka lang nagmula sa nanay at tatay mo. Inisip ka na ng Diyos. Bago ka pa man maging tao sa mundo na ito, mga kapatid. Nawang gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid, lumapit tayo sa Kanya. Let's surrender sa Kanya. Let's repent. Let's allow Him to use us as His channel na mapangyari sa ating present condition and situation. Ano man ang Kanyang plano. Hallelujah. That is your origin story, my brother and my sister. Hallelujah, Jesus. Tayo tumayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. God shows you. God saw you even before you are formed. Hallelujah. God know you. At ibinigay niya lahat ng combinations and everything na meron ka. According to His wisdom and knowledge. Kaya wag ka nang magkaroon ng negative thinking. Just go to God. Surrender. Magrepent tayo sa Kanya. Say, sorry God. I repent. I want your will to be done in my life. Hallelujah. It seems that we know. Pero biglang nag-boomerang sa atin kung saan tayo galing, mga kapatid. Marami tayong failures dahil hindi natin alam kung ano ang nasa isipan ng Panginoon. Pero mga kapatid, sa mga sandaling ito, nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang nasa isipan ng Diyos sa kalagayan mo sa mga sandaling ito? Lumapit tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Nasambit na ng ating kapatid ang mga bagay. Shikaraba shataya raraba kashakaya raba haya raraba hokoshataya raraba haya. Come on. Maaring sa tagal na natin sa paglilingkod sa Panginoon, laging nandoon na nafe-fail tayo. Dahil hindi tayo pumupunta kung saan nandun ang isipan ng ating Panginoon. But can we meet the Lord again right now? Will you meet the Lord right now? Hindi tayo pwedeng maging yung nais ng Panginoon kung hindi natin i-meet ang Diyos ngayon, kapatid. Meet the Lord right now. Oh, yes, Jesus. Come on, meet the Lord where you are right now, Jesus. Come on. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So good. Hallelujah, Jesus. Ang nakikita ko dito, mga kapatid, huwag tayong didepende sa mga bagay na naging nakaraan natin. Pero dumipende tayo. Hallelujah! Hallelujah! Sa plano ng Diyos sa buhay mo. Jesus! Meet us right now, Lord. Meet us right now, Lord. Sige. Hallelujah.
Hallelujah! Until such time na maramdaman mo ang pagkilos ng Panginoon, maramdaman mo kung ano ang layon ng Diyos, kung bakit nandyan ka ngayon sa sitwasyon na yan. May karamdaman ka, may karamdaman ang iyong mahal sa buhay. Nagkukulang ka sa pinansyal, hindi mo maunawaan kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Meet the Lord right now. He has all the answers. Kakaralabo siya, tayaralabo, sayara. Come on. Hallelujah. Back to the origin. Back to the original plan of God. Isinama ka sa iglesyang ito dahil may napakagandang plano ang Panginoon sa iyo. Hallelujah. Yes. Meet Him. Meet Him, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes. Yes. The Lord is here. Oo, sige, come on. Mauunawaan mo ang lahat ng bagay. Amen. Sa iyong pagtayo dahil naunawaan mo ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Kailanman ang plano niya ay para sa ikabubuti mo, kapatid. Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, yes, yes. Meet us, Lord. Meet us, Lord. Meet us, Lord. Iralaba shana yaralaba hosaka yarararabo okashana yarabaya. Hallelujah! Nasa isipan ba ng Panginoon na magiging ganito ako ngayon? Nasa isipan ba ng Panginoon na magiging backslider ang mga anak ko? Nasa isipan ba ng Panginoon na magpa-backslide ako? Pero nasa isipan ka ng Panginoon ngayon kung ano ang mga bagay na gagawin mo. Yes. Allow the Lord to work in your life right now. Yes. Yes. Receive your miracles. Receive your miracles. Haralabako shakaya na yaralabako sayana. Hallelujah, Jesus. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Alam ng Diyos, alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang mga bagay na nahihirapan ka. Sabihin mo sa Panginoon, kailangan ko ang iyong kapangyarihan. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, is working. Is working. Aralobo siya kaya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Yes. Go back to the origin. Yes. Sige, take time, mga kapatid. Just take time. Just take time. Go back to the origin. This is your story. Alam ng Diyos, He's penning your story. Analaba siya kaya, analabahaya. Alam niya kung ilan ang magiging anak mo. Kilala niya ang nanay mo. Kilala niya ang asawa mo. Kilala niya kung gaano naghihirap ang nanay mo ngayon. He's making
Hallelujah, your story. But you know what? God is good. God is good. God is good. Hallelujah, Jesus. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, Lord, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, Lord, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Not in a minute, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in Come, this Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken.
bang itaas ang iyong kamay sa mga sandaling ito at ipikit mong muli ang iyong mata? Did you receive the mind of Christ? Did you receive His will in your life? Not to harm you, hindi para sa ikalulungkot mo, hindi para sa ikakasama mo. Come on. I believe, kapag naabot natin ang presensya ng ating Panginoon, makikita ang joy sa'yo sa kabila ng merong kang patinding pinagdadaanan. Dahil alam mo, nandyan ang Panginoon sa'yo. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Lalabas ka na alam mo ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Oh yes. Oh yes. Lalabas ka. Napuspos ka ng banal na Espiritu. Harabaka shakaya ralabahaya. Oh yes. Yes. I thank the Lord because I am here. And I met Him right now. Hallelujah. Come on. Hallelujah. At kaya kong masamba ang Panginoon sa kabila ng aking pinagdadaanan dahil nakatingin ang Panginoon sa akin. Ang kamay ng Diyos ay nasa akin. Nakayakap ang Panginoon sa akin. Sa Kanya walang imposible. Hallelujah. Jesus. Come on, just worship Him. Just worship Him. Come on, from the top of your voice. Paano pasalamatan ang ating Panginoon na buhay, na makapangyarihan. Hallelujah! Come on, shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko alam, meron pang kinakausap ang ating Panginoon. Hindi ko alam mga kapatid, pero merong nais ang Diyos na ipahayag. Hindi ko alam kung ito'y para sa'yo. Meet Him. Meet Him. Maaring nandun ka na sa pintuan pero hindi ka tumuloy. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na tumuloy. Have thine your way, Lord. Have thine your way. Have thine your way. Siti karabashana yalalabahasa kayaraba. Your way. Yes, receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Have thine your way, Lord. Jesus. Have thine own way. Speak, Lord. Speak, Lord. Speak, Lord. Speak,
Hallelujah. Yes. Yashakararabakata yas. Halalabakata yasika yararararabaha. Alabakata yashakararararabaha. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Alabakata yashakarararabaha. Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Oh, alabakataya shakarararaba. Come on, shall we love the Lord? Shall we love the Lord? What a mighty move of God. What a mighty move of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Amen, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Lalong binubuksan ng Diyos ang ating pong tamang kaisipan at pangunawa kung sino at kung ano talaga ang ating kalagayan mula pa ng pasimula. Yes, and it's God's intention for us, mga kapatid. Hallelujah, na maibalik at mailagay sa tamang kaisipan sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Hallelujah. Ang nangyayari, mga kapatid, matagal na tayong dinadaya ng kaaway. Matagal na tayong naniniwala sa lahat ng kasinungalingan ng demonyo sa estado ng ating buhay. Pero tandaan natin, hindi ito ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, hallelujah. Regardless kung ano man ang ating sitwasyon ng kalagayan sa buhay, higit pa rin tayong pinagpala ng ating pong Panginoon. Maybe we are desiring for things, mga kapatid. Maybe matidagangad tayo, mga kapatid, sa mga bagay-bagay. Amen, sa lupang ito. Pero here is what the answer of God, mga kapatid. Ito ang kasagutan, katugunan ng Diyos sa atin. Hallelujah, dahil ang tunay na pagpapala ng Diyos ay hindi tayo pahihirapan sa mga responsibilidad, mga kapatid, na ipagkakaloob din niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Salamat. Pasalamatan natin ang ating pong Panginoon. Dakilain natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Umawi tayo na may pagtatagumpay sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Umawi tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Jesus gives me the victory. Why should I be bound? Jesus gives me the victory. Why should I be bound? Jesus gives me the victory. Why should I be bound? Yes! Jesus gives me the victory. Why should I be bound? Why should I be bound? Jesus gives me the victory. Why should I be bound? Jesus gives me the victory. Why should I be bound? Jesus gives me the victory. Why should I be bound? Why should I be bound? Jesus gives me the victory. Jesus gives me the victory. Why should I be bound? Jesus gives me the victory. Why should I be bound? Jesus gives me the victory. Why should I be bound? 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, and amen, and amen. Praise God, hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito.
Amen. Hallelujah. As I ask also, mga kapatid, Sister Avelina to please come here. Amen. It is her birthday tomorrow. Amen. Let's pray for her, mga kapatid, that God will continue to use her, mga kapatid. Amen. And also Brother Raymond, he is also with us, mga kapatid. Amen. It is his birthday, mga kapatid, noong mga nakaraang araw. I know he is with us, mga kapatid, sa kabila na busy siya. At alam ko nararamdaman niya pa rin, mga kapatid, ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Praise God. Tayo manalangin una sa salita ng Diyos. Opo, Panginoon, O God, salamat ng marami sa patuloy na pagpapaunawa mo sa aming mga buhay, sa aming mga kalagayan, sa aming mga sitwasyon. Lord, it's not our will, O God, but Thy will be done sa amin. Hindi sa mga hinahangad namin, Panginoon, ang gusto naming mangyari, kundi ang hinahangad mo na mangyari sa aming mga buhay. At ngayon, O Diyos, O God, you know every family, you know every upbringing ng bawat isa sa amin. At O Diyos, patawarin mo kami, Panginoon, na minsan nagkakaroon na kami ng ganitong mentality. We are already bound, O God, by our upbringing, by our family, Panginoon, kung ano ang estado ng aming mga buhay. Pero, Panginoon, you have a plan, you have a better plan for us. And thank you for your word, Panginoon, na patuloy mong inilalahad sa amin, patuloy mong ipinapahayag sa amin. And it is our map, it is our guide, Panginoon, na patuloy pa, Panginoon, na makilala at maalaman po namin kung ano talaga ang totoo at ganap na kalagayan namin sa buhay na ito. Kaya, O Diyos, alam namin, hindi kami maghihirap, hindi kami mapapalayo sa iyo as long as, O God, na ang salita mo, Panginoon, ang aming sinusundan. Kaya, Ama, salamat ng marami for using Brother Johnny, Panginoon. Thank you, Lord, for imparting your word to us through him. Bless him more, Panginoon. Pagpalain mo pa ang anak mong ito, gamitin mo pa siya sa kapurihan at kadakilaan ng iyong pangalan. And also, Lord, we thank you once again, O God, for the lives of our brothers and sisters. Naabot nila, Panginoon, ang kanilang kaarawan. Hallelujah, dahil sa kabutihan at katapatan mo sa kanilang buhay. At ngayon pa lang, Panginoon o God, tinataas ka namin, dinadakila ka namin. Marami ka pang mga gagawin sa aming mga buhay. Marami ka pang mga plano sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon o God, na magpahawak lang sa iyong kapangyarihan, na hindi kami mailayo, Panginoon, sa anumang nais ng kaaway, O God, sa bawat isa po sa amin. Kay Lord, I pray for Brother Raymond, Panginoon, Dugusin. Ganon din kay Sister Avelina, Panginoon o God, Lumboy. Patuloy mo sila, Panginoon o God, hallelujah, na pagpalain. Patuloy mo na hawakan ang kanilang mga buhay. Nakikita mo ang kanilang mga desire, Panginoon. O God, hallelujah, nawa ang mga desire nila na ito ay ma-incline sa desire mo na mangyari sa kanilang mga buhay para higit pa silang maging pagpapala, Panginoon, o God, hallelujah, sa buhay na ito. Once again, Lord, kung paano mo sila iningatan at kinatagpo ang kanilang pangailangan. Hallelujah, sa mga nakaraang taon. Patuloy mong katagpuin ang kanilang pangailangan sa panibagong taon na binigay mo sa kanila. Financially, materially, physically, and even more, O God, spiritually. Opo, O Diyos, pagpalain mo, Panginoon, O God, maging ang pag-i-impart ni Sister Avelina ng kanya pong blessing, Panginoon, O God. Ibalik mo sa kanya ng pagpapalang doble, Panginoon, O God, ang kanya pong pagpapagal at pagpapagamit sa iyo, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihan mong pangalang Hesus Kristo na aming Panginoon. And everybody say Amen.